every Sunday, it is always a celebration day. The reason why we celebrate, it is because of God's goodness. Sa loob ng isang linggo, maraming nangyayari. But you see, coming together, it is a miracle. Coming together, it is of great privilege and opportunity. And it is honored na tayo po ay magkakasama sa araw na ito. Sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagbabago ng ating mga buhay. Ito po ang pamagat po natin. Okay? So tignan po ninyo yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, sabi mo sa katabi mo, nagbago na mi. Magbago na you. Dalawang klase po kasi ang pagbabago. Yung masama ka na dating nagpapakasama, at yung mabuti ka na lalong nagpapakabuti. Saan ka rito? Okay, Luke chapter 9, o sa aklat ng Lucas, kabanatang 23, sa King James Version, ito ang wika. And he said to them all, okay, yung them all na to, Jesus was talking to the disciples, to his disciples and to other people. Ang sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Kung ito po ay, medyo nasasakal na po ako. Sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Siguro 20 years ang nakakaraan, punta po kami sa Bulacan. Sa Bulacan po, araw na po yun siguro ng kung hindi buwan ng February or Marso. Papasok po kami doon sa lugar, sa bahay po nila ng kapatid ni Brother Tony, na ito po yung asawa niya na may sakit pong maistenya. Ibig sabihin sa puso may tumubong laman. Pagkatapos pinag-pray po, gumaling, dinalaw po namin. So nung dinalaw po namin, nakipag-usap po ako. Pagkatapos sa bahay, lumabas ako at nakita ko po yung dinaanan po naming bahay. Nang bandang hapon, ay nakita ko po na mayroon po siyang ginagawa. So tinanong ko, sabi ko, tayo ano pong ginagawa ninyo? Sabi niya, gumagawa ako rito yung mga sinulid na mayroon pong tulis-tulis kasi ginagamit daw yun panghampas sa tuwing mahal na araw. Yung lalakad ganoon, hampas, tapos lakad, hampas, lakad, hampas. At napansin ko, doon sa tabi ng kanyang bahay po, ay meron pong isang malaking cross. At sasabi ko, tayo ano pong ginagawa ninyo? Ang sabi niya, panata na po kasi namin ito, amang, na sa tuwing dumarating ang ganitong mahal na araw, kailangan naming magpenitensya. Sabi ko, yung cross na yon para po saan yan? Kinakarga namin yan. Marami po yan, kasi nga marami pong pumupunta rito para po magbuhat ng cross na yan. At yung iba, ang sabing ganun niya, ay para bang medyo mahunana, kasi yung iba hindi kinakaya dahil mabigat. Sabi ko, ba't kailangan gawin yun? Ang sabi niya, hindi mo ba alam? Hindi po ako nagpakilalang pastor. Ang sabi niya, hindi mo ba alam na nakasulat yan sa Bible na kailangang pasanin natin ang kanya-kanya nating cross kasi bawat tao ay mayroong sariling cross. Sabi ko, ganun po ba? Sabi ko, tay, saan po sa Bible yan? Ang sabi niya, basta nakasulat. Kasi sabi ko, tay, meron po akong laging, sa bulsa ko, kahit saan pumunta, meron po ako lagi daladalang Bible. Kung ganun sa kanya, kahit nakashort lang ako, sigurado ko na mayroon pong dalang Bible, basta may bulsa po sa likod. Sabi niya, basta nakasulat, hanapin mo. Kunwari, hindi ko po alam, hanggang sa natagpuan ko, sabi ko, tay, may sinasabi rito, na ang sabi, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross. Sabi niya, di ba nakasulat? Yan. Pero sabi ko, tayo, hindi lang nakatuldok doon eh. Mayroong karugtong. Pasanin niya ang kanyang cross araw-araw. Sabi niya, patingin nga, nung tinignan niya, oo nga Sabi niya, paano kami? Isang beses lang sa loob ng taon. Sabi ko, hindi pa rin ninyo nasusunod ang sinasabi ng Bible. Bagamat sincero sa puso nyo. Ang sabi ko, araw-araw po tayo.
nagagawa po ba ninyo araw-araw pa sa ninyong malalaking krus na yan? Ang sabi niya, matagal na pala akong dinadaya ng reliyon ko. So ang sabi niya, anong dapat gawin? Sumunod lang po sa Bible. So mula po noon, di na po kami nagkita, but the word that I have shared unto him, tumimo sa kanyang kaisipan. Sabi niya, panata ko na kasi ito at hanap buhay na rin. Pero matagal ko na rin palang dinadaya ang sarili ko, kasi matagal na rin pala ako dinaya ng mga ninuno ko at ng mga magulang ko, at matagal na rin pala akong nandadaya ng tao. Nakasulat pala rito, tama na pasanin ang cross, pero hindi lang po pala, sabi gano'n, sa loob ng 1 taon, araw-araw pala, hindi ko kaya yon. But the cross that Jesus was telling in this passage, it is not a literal cross. But the cross that Jesus was telling, it is a sense of responsibility and accountability. Kapag sinabi mo na ito ay responsibilidad ko ito at pananagutan ko ito, that is your cross. Dahil araw-araw yan, pananagutan mo yan. Araw-araw, responsibilidad mo yan. Ayaw ng tao ng responsibility. Ayaw ng tao may pananagutan. Ang gusto, haya-hayang buhay. That's why ang sabi ni Jesus, if you cannot do it, you cannot be my disciple. Because a disciple means a follower and a learner of the Lord Jesus Christ. Tagasunod at umaaral sa Panginoong Heso Kristo. Many Christians are too self-centered to deny the self and fearful to take up their cross. Maraming Kristiyano masyadong makasarili at ayaw na nilang pasanin yung kanilang cross. Kasi nga, gusto nila yung magaang lang sa kanila. So instead of taking up their cross, they dragging it around. Yung iba ayaw pa saan, hinihila na lang. So stop dragging your cross. Be crucified on it. Tigil na natin ang paghila sa cross. Dapat maipako ka sa cross. Spiritually. Paul was telling in Galatians chapter 2, verse 19 to 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I that lives, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith through the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang sabi niya, namatay na ako, naipako na ako kasama ni Kristo. When was that? Hindi pa naboborn again si Pablo nung panahon na nandyan si Kristo. Pero nakilala niya ang Panginoon nung wala na si Jesus sa mundo. But Paul was telling, I've been crucified with Christ. So tayo dapat ganon. Hindi na po natin naabutan yung kapanahunan ni Kristo, but we have to be crucified with the Lord Jesus Christ. Because if not, dahil kung aayaw po tayo sa ganon, then hindi tayo kabahagi ng ating Panginoong Heso Kristo. Nung sinabi ni Pablo na I've been crucified with Christ, sumunod po ng mga chapter ang sabi niya. Ang sabi ni Pablo, then imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. So ilan sa atin ngayon ang may lakas ng loob na sabihin, tularan mo ako tulad ng pagsunod ko kay Kristo. Tignan mo katabi mo. Sabihin mo ngayon sa kanya, kung kaya mong sabihin, tularan mo ako tulad ng pagsunod ko kay Kristo. O no, pansin lang tayo. O sabihin natin, nasa proseso pa ako ng pagbabago. Right? Di ba? Lahat tayo, nasa process because every day in our lives, God is changing us from glory to glory and from earthly things to the heavenlies. As we continue walking by faith with the Lord Jesus Christ daily in our lives, although walking with Jesus every day is sweeter than the day before, pero mayroong nagaganap na pagbabago as we continue serving and following the Lord Jesus Christ. So, because of compromise and ungodliness, we are quick to say, wag mo kong tignan. Tignan mo na lang si Jesus. Di ba may maraming ano to? Wag mo akong tignan, wag mo akong tularan. Kay Jesus ka na lang tumingin. Tama naman po yon. Dapat lang naman po to look at Jesus
and fixing our eyes or focusing on the Lord Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Pero bilang mga mananampalataya, we should be an example. Bilang mananampalataya, dapat tayo halimbawa of those people who look to Jesus. Kaya si Pablo, ang lakas ng loob niya na magsabi, tularan mo ako, tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Now, let me tell you, okay, and let me share to you 5 people, okay, na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Sino-sino ba ang mga taong ito? 2 from the Old Testament, 2 from the New Testament, and 1 from the latest Testament. Okay. Okay, so tignan natin una, si Abraham. Si Abraham. Doon po sa Isaiah 51 verse 2, Isaiah 51 verse 2, anong sabi diyan? Look unto Abraham, your father, and his wife Sarah. He was just but one, but I've called him, I've blessed him, and I've multiplied him. Who is Abraham? Diba? Sino ba si Abraham? He was a man with no children or no child at the age of 1 to 99. Tingnan nyo yung talatang Genesis chapter 17 verse 1. Sabi ron, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully, be blameless. And in verse 2, then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your number. So, Abraham was promised by God at the age of 75 to become a father of many nations. But at the age of 99, the promise was not still fulfilled. Yung pangako hindi pa talaga nangyayari. Wala pang nangyayari sa buhay ni Abraham. Pero Isaiah nagsasabi, look unto Abraham, your father, and his wife Sarah. He was just but one. Nag-iisa lang siya noon. But I've called him, tinawag ko siya. I've blessed him, and I've multiplied him. Kasi nga may nangyari after the age of 99. God promised him to become a father of multitude at the age of 75. Pero pagdating ng 99, wapa ang nangyari, wapa. Wala pang nagaganap. Kailan dumating si Isaac sa buhay ni Abraham? When Abraham was 100 years old. Sino sa inyo, mga senior citizen, na kaya pang mag-anak pagdating ng 100 years old? Ano ang gusto natin? Magkaanak at the age of 100 o kunin ang bigay ng ayuda na 100,000 sa edad na 100 years old? Di ba? But you see, the prophesied was fulfilled at the age of 100. And what was the twist of the story? Di ba? God called Abraham in times of his desperation. Sa panahon ni si Abraham, desperado. Kasi ang sabi niya, Lord, pinangakuan mo ako ng yaman, sinong magmamana? May pamangkin ako na si Eleazar. Pero ang sabi ni Lord, son, it's not Eleazar na pamangkin mo. But one day soon, you will have a child. At nung dumating nga yung anak niyon, pinangalanan nilang Isaac. Not because Isaac ay nag-iisa, but because Isaac means laughter. Diba? Sino mag-aakala at the age of 100, magkakaanak pa? Mama Feli, pinagtatawanan ka na ng mga apo mo at saka ng anak mo. Ha? Gusto mo ba magkaanak sa edad na 1 taon? Ayaw na, no? Kasi wala ka na asawa eh. Ang hirap nun. Maliban na kung mag-asawa ka muli. Ayaw na. So, ang hirap sa kalalagayan ni Abraham. But because by faith, na-twist yung isip ni Abraham. Hindi po siya nagbakasakali.
Hindi po niya pinagdudahan o pinag-alinlanganan ang salita ng Diyos. Pinanghawakan po niya yun. But he was so truthful sa kanyang sitwasyon, sa lagay kong ito, magkakaanak pa po ba ako? Sa edad ko pong ito, pwede pang mangyari? Pero si Lord tapat sa kanyang pangako. Then the second one was Joshua. Si Joshua. Si Joshua, chapter 1, verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8. Sabi niya sa verse 2, Moses, my servant, is dead. Sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, ang lingkod kong si Moses ay tsugi na. Patay na. Tapos ang sabi ni Lord sa kanya, now then, sa ngayon, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Joshua ay isa pong tagasunod lang, masugid na tagasunod ni Moses. In fact, si Joshua nabuhay sa Egypt bilang isang alipin. Nung itinatayo ang pyramid sa Egypt, kasama po si Joshua, gumagawa po doon. Kasama po si Joshua, nilalatigo kapag hindi po nila namimit yung kanilang kota. Kasi nung panahon pong yon, nung panahon na yon, nang paggawa po nila ng mga bricks, mayroon na pong kota. So parang nung panahon na yon, buhay na po ang EBSA at saka ng FCIE. May nagko-control po sa kanila at yung kanilang gawa, dinadaan po doon sa tinatawag na controller ba yon o yung pagsasabi kung ito ay reject o hindi. Quality control, dumadaan doon. At kapag hindi na-meet ng Israelites, yung pinagagawa ni Pharaoh sa kanila, nilalatigo, pinarurusahan. Nabuhay si Joshua sa panahong yon. But one day, because of God's divine intervention to the life of Moses and even to the Israelites, something have happened. God told Moses to go back to Egypt to talk with Pharaoh and to let his people go to worship God and to bring his people in the place of Canaan, a place flowing with milk and honey. At nung sila'y lumalakad for 40 years, 40 years, si Moses sa panahon ng Egypt, another 40 years in the wilderness. And another 40 years doon po sa Canaan. 120 years na binuno po ni Moses. But then, one day God told Moses na hindi mo na makikita, ay hindi mo na maaabutan ang land of promise. Hindi ka na makakarating doon. Pero matatanaw mo lang siya. At nangyari po. And then God spoke to Joshua, Joshua, ang lingkod kong si Moses, tsugi na. Kinuha ko na siya. Na parang sinasabi ng Lord, hindi na mararanasan ni Moses ang paghihirap ng paglalakad papunta sa wilderness. Because I've promised him heaven. I've promised him paradise. Pinangakuan ko siya ng langit. At sa langit, napakaganda. Sino gustong pumunta ng langit? Ngayon na. Everyone wants to go to heaven. Di ba? Pero ayaw ng sino mauna. Ngayon, kung ang langit maganda, bakit ayaw mong umuna? Maganda ba ang langit? Sino gusto mauna? Di ba? Heaven is beautiful, but no one doesn't want to go first. So, sabi ni Lord, Joshua, ikaw na ang tatayo. You see the twist ng pagbabago sa buhay ni Joshua. Isang araw kahapon lang siya ay alipin. Kahapon lang siya lang ay tagasunod kay Moses. Ngayon, tagapanguna na.
there was a twist in the story. So God called Joshua in times when there is a crisis in leadership. Tinawag ng Diyos si Josue sa panahon na ang leadership ni Moses ay is in crisis, wala na. And God called God Joshua to take place. Pero ang ganda ng sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, as I was with Moses, I will also be with you. As God is with Moses, as God is with Joshua, God is also with you. Do you believe that? Sa araw-araw nating pamumuhay, as long as our relationship and connection to God, okay, God is always with us. Amen. He will be with us even in times of trouble, even in times of persecution. God had told, He will never leave us, hindi na tayo iwanan, nor forsake us, nor abandon us, nor neglect us, nor ignore us. Hindi po. He is always with us and within us. Amen. At kasunod, sa New Testament si Matthew o si Mateo. Sino po ito? Luke chapter 5 verse 27. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi. Kasi bago po siya maging Matthew, tinawag po siyang Levi. Sitting at his tax booth. Okay. Nung panahon na yon, meron na po palang booth. Kaso nga lang, yung booth po, na upuan po ni Levi o ni Mateo, ito po ay lugar ng bayaran po ng buwis. Ang tawag po nila ron ay custom. Ha? Pag ikaw ba nagtatrabaho sa custom, may possibility bang yayaman ka? Ha? Yayaman ka, no? Bakit? Kasi hindi lingid, maraming kurakot. Di ba? May corruption. So, at ang sabi, sa verse 28, and Levi, tignan nyo ha, sabi rito ng Panginoon, after this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi, sitting at his tax booth. Sabi ni Jesus, follow me. Jesus said to him, sa verse 28, and Levi got up, left everything, and followed him. Pagbabago. Matapos marinig niya ang sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Siguro kung ikaw yon, maaring titignan mo yung perang nasa harap mo at titignan mo kung sino'y nagsasabing, iwanan mo yan, sumunod ka sa akin. Siguro babalansin mo ang lahat o mamimili ka na dito may katiyakan, dito may pera, dito may salapi at kwarta datong pera. Di ba? Mayaman na ako rito. Hindi ko na kailangan ng pagbabago. But Levi, after healing, or Matthew after healing, the word of invitation that come follow me, immediately, anong ginawa ni Levi? Left everything. Iniwan niya ang lahat. Palagay nyo, sinong nakinabang doon sa perang iniwan? Kasi ang sabi, iniwan ng lahat eh. Sino kayang mag-iwan ng lahat? Yung mga pupunta na ng langit, kasi wala ka na madadala eh. Diba? Nung isang araw, naglibing kami sa Molino. Tinanggal na yung takip tsaka baong. At ang sabi ng matatanda, tanggalin niyo yung relo, tanggalin niyo yung relo. Kasi may relo, nakalagay eh. Tinanggal ang relo. Sabi niya, binigay doon sa ano, hindi, ayoko niyan. Isa naman, ayoko niyan. Ayaw nang tumanggap. Pero yung relong yon, ang ganda. Ha? Mamahalin yung relo. Patunay lang, lahat ng pinaghirapan mo, hindi mo kayang dalhin sa kalangitan. Iba ang makikinabang. And Levi knew that. When he followed Jesus, when he obeyed Jesus, he left everything.
Mike, halika rito. Kunwari sa Jesus. Pag ganun ka, ha? Okay. Ako si Levi. Oh. Tapos sasabihin ni Mike, ano sasabihin mo sa akin? Follow me. Okay. Okay, sige. Ito ngayon ako. I have this one, I have everything. At ang sabi ni Jesus, okay. Levi, follow me. Iniwan ang lahat. Malis ka na, paano kita pa-follow? Di ba? So, ganun po ang sitwasyon. Mahalaga yung place ni Levi. It is a place of comfort. It is a place of no wanting. Yung kanyang kinalalagyan, wala nang hahanapin pa. May pera siya. Kilala siya. Hindi siya nangaharas na kaupo lang. Ang mga tao magkukusa. Dahil kung hindi magbabayad, hop, may tubo, 5-6. Alam niyo po ba 10 years ago, nag-usap-usap ang mga Bombay. Yung mga, mga Punjabis. Okay. Ang Bombay kasi isang lugar. Ang tawag sa mga Bombay, mga Punjabis. So nag-usap-usap sila sa pangunguna ni Shivaker. Kilala niyo si Sam Shivaker? Nag-usap-usap po sila. At ang usapan po nila ay ganito. Pagpasok ng bagong taon, wala nang magfa 5-6. Maawa tayo, wala nang 5-6. Eh di lahat nagkaroon ng diskusyon. Ang sabi ng iba, diyan kami kumikita eh. Yung tubo na yan, maliit lang yan eh. Sabi ni Shivaker, magbago na tayo. Nagbago na mi. Magbago na you. Sabi niya doon sa mga kausap niya. Eh ano ngayon dapat natin gawin? Wala nang 5-6, 5-7. Anong pagbabago yon? Pahurong o pasulong? Pahurong. Diba? So, when Jesus called Matthew, immediately he left everything and starting following the Lord Jesus Christ. At pang-apat si Peter. Sino si Pedro? Tignan po natin Lucas 5, kabanatang 10 at 11. Ang sabi ng Bible, his partners, James and John. Alam niyo po ang James and John na anak ni Zebedeo kasama si Peter, partnership po ito, mga businessman po sila. Kasi si Pedro po may-ari po na din ng bangka na sinakyan ni Jesus. So ang business po niya, nagtitinda rin po siya ng mga isda. At madaya rin siya kasi yung timbangan niya hindi po balanse. Hindi balanse. So his partners, James and John, the son of Zebedee, were also amazed. Kasi ang dami nilang huli. Jesus replied to Simon. Kasi bago naging Peter, siya po si Simon. Kaya ang tawag, Simon Pedro. So ang sabi ni Jesus, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Tinawag ni Jesus itong si Pedro. At ang sabi niya, mula sa ngayon, huwag na kayong matakot, mula sa araw na ito, hindi ka na tagahuli ng isda, kundi tagapamalakayaan ng tao. From now on, you will be no longer called fishers of fish, but fishers of men. And verse 11, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Kaya no wonder kung bakit si Matthew, kung bakit si Peter, si James and John ay mga disipulo ni Kristo. Because you cannot be, sabi ng Panginoon, my disciple if you not leaving everything. Kung hindi mo iiwan ng lahat, hindi ka po pwede maging disipulo ko. God called Peter when he was in times of trouble. Sa panahon na walang-wala, sa panahon na gulong-gulo si Pedro, doon sa tinawag ng Panginoon. Kasi if you try to read the story of Luke chapter 5, nang isda sila magdamag walang huli. Kahit isang pirasong dilis, wala silang huli.
At si Pedro ay may biyenang naghihintay. Si Pedro mayroong biyenang may karamdaman. Kailangan po niyang makakuha ng isda para ito ibenta niya pampa-check up ng kanyang biyenan na mayroong pong karamdaman. Kaya hindi siya makauwi ng bahay. Ang fisherman po, sa gabi po sila pumapalaot kasi maraming huli sa gabi. Kasi ang mga isda paggabi, nagkakalipumpunan po yan sila. Kaya maraming nangingisda sa gabi po. At lalo na kapag may ilaw po sila, kasi yung mga isda pag nakakita ng liwanag, doon po sila dumudungaw sa tubig. Pero that very night, wala po silang huli. Peter, James, and John, ang business pangingisda, alam nila kung saan bahagi ng Sea of Galilee yung lugar ng mga isda. Doon sa Sea of Galilee, merong 7 parts doon sa Sea of Galilee na dito po nagpupugad ang mga isda. They went to all the places, but nothing huli was made. Wala po silang nahuli kahit kapirasong isda. But then when they heard the voice of Jesus, pumalaot pa kayo, Peter, ihulog ninyo sa gawing kanan. At ang sabi ng Biblia, halos magkadampupunit yung kanilang lambat. It was a net breaking and about sinking situation. Halos lumubog na ang bangka at magkadampupunit na yung lambat sa dami ng huli. But in spite of those miracles happened, when Jesus told them, "Come follow me," immediately they left everything and followed Jesus. Nagkaroon ng pagbabago. You know what? If you meet Jesus today and followed Him, pagbabago kagad magaganap sa buhay mo. Pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay, pagbabago ng puso, pagbabago ng pamumuhay. Matapos tawagan ng Panginoon ang mga ito, lahat ng mga ito, when they left everything, hindi naghirap ang buhay. Pinagyaman sila ng Panginoon. In faith. Hindi sila naghirap kung ano ang kakainin araw-araw. Hindi sila naghirap kung ano ang susuotin nila araw-araw. Because walking by faith with Jesus, it is a walk of victory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon diyan. And then, sa latest version, si Pablo. Dalawa sa Old Testament, although napakarami niyan, dalawa lang kinuha ko. Dalawa sa New Testament, yung si Abraham and Joshua, Matthew and Peter, ito na ngayon ay si Pablo. Sino ba si Pablo? Sa Acts chapter 7 verse 58, ang ganda ng istorya. And drag him out of the city and began to stone him. His accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. Sino ang tinutukoy rito? Si Stephen. Si Esteban ay isa po sa 7 filled with the Spirit of God. At ang ginawa po nila nung marinig nila na si Stephen ay nangangaral ng salita ng Diyos, sa pangunguna po nitong si Saul na naging Pablo, sa pangunguna po niya, mataas ang kanyang katungkulan, binigyan po siya ng lisensya, license to kill. At nung makita nila si Esteban na ito ay nangangaral ng salita ng Diyos, pinagbawalan. At nung hindi mapagbawalan, hinatulan ng kamatayan. At ang kamatayan noon ay hindi po silya elektrika, yung death penalty po noon ay pagbato hanggang sa ikaw ay mamatay. At si Stephen po, nakataas ang kanyang kamay, and when Stephen told that heaven opened and I saw the Son of Man standing right in front at the throne of God, ang ginawa po nila, biglang pinagbabato si Stephen hanggang mamatay. At ang sabi rito, his accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. Parang sinasabi nila, Saul, wala kaming kasalanan dito. Ikaw ang may pakana sa lahat ng ito. Kaya ang tawag doon, hugas kamay sila. At yung sinabi na they laid on the young man's feet, yung mga gamit na yon, parang sinasabi nila, it is
your authority and responsibility. And sa verse 9, verses 1 to 6, matapos tanggapin ni Saulo na naging Pablo, ang ganung pangyayari, may nangyari sa kanyang buhay. And this is the twist of the story. Ang sabi, meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Talagang si Pablo binigyan ng license to kill. Yung sa salitang Tagalog na atat siya, na mahuli niya lahat ng nagmamahal kay Kristo para ito ay gapusin, ito parusahan, at ito ay patayin. Yung mga tagasunod ni Kristo. So meanwhile, Saul was uttering threats. Okay, nananakot na siya with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. Verse 2, he requested letters addressed to the synagogues in Damascus. Ang Damascus ngayon is nowhere to be found, pero ang pangalan ngayon ng Damascus ay Syria. Okay. So asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chain. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So verse 5, who are you, Lord? Saul asked, and the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Papunta sa Damascus, sakay ng kabayo, kasama ang tauhan, hanapin ang lahat po ng mga tagasunod ni Kristo para ibalik sila sa Israel na nakagapos at yung lumalaban, papatayin. In that mission, Paul was have a license. Hindi po pwedeng idemanda. Mayroon po siyang sulat, binigyan ng lisensya, ibinigay sa kanya ang pamamahala na gawin ang mga bagay na to, but along the way, something happened. God called Paul when he was in the times of his toughness. Tinawag ng Diyos si Pablo o si Saul sa panahon ng kanyang kayabangan. Tinawag ng Diyos itong si Saul sa panahon ng kanyang katapangan. But then when God called him, kung babasahin ang buong chapter 9, si Saul na naging Pablo, sumunod sa Panginoon. At kahit siya'y matapang, kaya niyang lumaban, pero sa panahon ng kanyang kamatayan, hindi po siya lumaban. Yung kamatayan po ni Pablo ay pugot ulo. Pero ang sabi niya, namatay na akong kasama si Kristo. At ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay at ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Nagbago ang takbok ng pananaw ng mga isip ng taong ito nung makilala nila ang Jesus ng kanilang buhay. These people were called by God to change and to twist their lives from earthly things to the heavenlies. Mga tao, talamak ang pamumuhay sa mundong ito, pero nagbago kasi walang imposible sa Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. And this is the purpose of change. People who were called by God, eto ngayon yung purpose of change. Ano ang layunin ng pagbabago? Una, to make a difference. Kaya ka binabago ng Panginoon para maging iba ka sa iba. Iba ka sa lahat ng aking nakilala. Alam mo yung kumanta niyan? Itong mga taong ito na binago ni Lord. Nung makilala nila ang bossing nila sa lupa, ginawa silang mga
haragan, ginawa silang mga matapang at mga mambubuli. Pero nung nakilala na si Lord, iba na ang kanilang kanta. Iba ka sa lahat. G, alam mo yung kantang ito, di ba? Nang aking nakilala, iminulat mo ang puso ko sa takbo nitong mundo. You know what? When you come to know the Lord Jesus Christ, something different will going to happen into your life and you will never be the same again. Magbabago ka at hindi na ikaw katulad ng dati. Kung dati, hindi mo maisuko ang sigarilyo mo. Nung makilala mo na ang Panginoon, iba na ang kanta mo. Noong araw, di ba? Mahilig ka sa pornography nung araw. Pwede mong sabihin nung nakilala mo si Lord, noong araw, hilig ko'y magbasa, Pinoy Classic, Playboy, Tik-Tik at Hiwaga. But when Jesus ay nakilala, ngayon, Bible na talaga. Nagbago. Di ba? The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I was born again. The things I used to do, I do them no more. Sabi ko kahapon sa mga pastors and leaders natin coming from different churches, nandito kahapon, sabi ko sa kanila, alam mo kung ang barkada mo chismosa, mga chismosa, kung 5 kayo na magkakasama, at ang 4 dyan, puro chismosa, sa tuwing magsasama kayo, huwag kang mawawala. Dahil pag nawala ka, pag chichismisan ka, mga chismosa yun eh. Ha? Kaya pag ang barkada mo mga chismosa, di ba? Huwag kang mawawala. Kasi pag nag-absent ka, patay kang bata ka. Ha? Kaya alam mo yung mga chismosa, hindi yan nag-absent. Pag nag-usap-usap sila. Okay? Di ba? So, the things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I was born again. May nagbabago kapag kilala si Kristo. Amen. So, make a difference. Dapat yung pagkakaiba mo ay kita. Ang pagkakaiba mo noon at ngayon. Ha? Yung pagbabago mo dapat halata. Dapat kitang-kita. Dapat ramdam. Amen. Nakikita na, nararamdaman pa, nahahalata ng mga tao. Uy, totoo nagbago ka na. Bakit? Kasi hindi ka na katulad dati. Dati, pag lumalabas sa labi mo, puro puto, kutsinta. Ngayon, praise the Lord na. Di ba? Dati, ang bilis mong magsalita ng mga masasakit sa tenga. At parang bulaklak na lang ng labi mo. Pero ngayon, hindi na namin naririnig. Kasi nakikita. You make a difference. Sabihin mo ulit sa katabi mo, nagbago na mi. Di ba? Pareho ninyo sinasabi sa isa't isa, kailangan natin magbago. Amen. So, then the other one is to make an impact. This is the purpose of change. To make the difference, to make an impact in your environment, in your society, in your family, and to your loved ones. Kasi sa pagbabago, dapat may dating ka sa mga tao. Kung nagbago buhay mo, dapat pag nakita ka ng tao, makakarinig na naman tayo ng salitang pag-asa. Dapat ganun sila. Ha? Pag dumarating si Tita Bunso, sasabihin ng mga kaamiga niya, yes, makakarinig na naman tayo ng pagbabago. Kasi yung iba, pag dumarating, speaking of the, ang ganun eh. Instead na angel, devil yung sasabihin eh. Di ba? Dapat pag makita ka ng kasama mo, wow, buhay na naman tayo. At kapag dumating ka sa kanila, ano ang problema? Ako ang sagot. Dapat ganun. Anong problema? Pag dumalaw kayo sa sambahay, anong problema nyo? Wala po kaming bigas. I am the answer to your problem. Dapat ganon.
Hindi yung pagdating mo, kaya nga ako narito kasi makikikain ako eh. Wag. Ha? Anong problema nyo? Kailangan ng ganito, hope. Ako na ang tugon. We should be the solution to the problem. Amen. Because you yourself is the solution. Pag nakikita ka ng tao, yes, buhay na naman kami. Dapat ganun. Hindi pag nakita ka, patay na naman ako nito. Dapat pag nakikita ka, excited sila. Di ba? So, dapat magpakitang gilas ka. Hindi tayo ningas kugon na okay ngayon, hindi okay bukas. Dapat lagi tayong okay. Amen. So sa pagbabago, dapat tuloy-tuloy ang mabuti mong gawa. Hindi yung, ano maganda, nagbabago o pabago-bago? Di ba? Dapat ganon. Nagbabago ating buhay. Alam niyo ba na mayroong lingwahe papuntang impyerno at mayroong lingwahe papuntang langit? Ang lingwahe papuntang langit ay ganito. Pag tinanong ka, bro, may pera ka pa ba dyan? Pwede mong sabihin na, meron pa akong 10 pa. Yan, pag-asa yon. Pero kung tanong ka, bro, may pera ka ba? Wala eh. Alam mo yung, papuntang langit yun. Wala nang pag-asa yung hihiram sa'yo o hingi sa'yo. Di ba? Yun po yung mga lingwahe papuntang langit ay positibo. Wala ako ngayon, bumalik ka bukas. Pag pumunta kapitbahay mo, pwede mong mangutang kahit 10 piso lang. Eh wala ka naman. Di pwede sabihin mo, wala ako ngayon, bumalik ka bukas. Pagbalik bukas, di ba sabi ko bukas? Ha? Eh nakatatlong balik na ng bukas. Eh wala talaga. Binibigyan mo ng pag-asa. Years may mga nakilala ko. Mga kabataan nung araw, mga kalaro ko ng basketball dyan. Dumating po ako rito at the age of 35. Ngayon po 62 na po ako. So ilang taon na. Kalaro ko ang mga ito. Pero ngayon nagchat-chat na po sa akin, mga na-paralyze na. At yung iba hindi na makatayo, nasa higaan lang. Pero nakakapag-chat. Pas, baka po pwede po maambunan mo po ako. Ginagawan ko ng paraan. Sabi ko kay Pastor Ama, magpa-cash in ba yun? Cash in. Sabi ko, ipasa mo dito, ipasa mo dito. Kasi alam ko na yung pera kong yun, mangungusap ng kaligtasan. Mangungusap ng kaligtasan. Hindi ko sila makakasama rito dahil bedridden sila. But the money that I've sent unto them, mag-i-speak that my God is a great, great God. Amen. That my God is a God that answers the needs of people. To be a catalyst of change. Upang maging ahente ng pagbabago. Yun po ang pangatlo. To be a catalyst of change. Dapat ahente ka ng pagbabago. Pag ahente ka ng pagbabago, dapat strike anywhere ka. Strike anywhere and strike everywhere at kaya mong mag-impluensya ng mga tao. Kasi ganun ang ahente. Pag sinabing ikaw ay ahente, mayroon kang produkto. Di ba? Nadadalhin sa mga tao. At iaalok mo yan. Nakita ko yung yung doon sa hospital, yung mga, ang dami ko nakikita mga binata at dalaga na may mga dalambag. Pagkatapos tinitignan ko, papasok kagad kakusapin ng doktor, may dala sila mga gamot. Anong tawag doon? Medrep. Di ba? Ahente sila ng gamot. Yung doktor walang magawa. Yes ng yes. Kasi ang ganda ng kanilang presentation. Alam niyo po ito? Bagong gamot ito. Sa pasyente, kapag ininom niya ito, tanggal ang ulo. Ay, yung sakit sa ulo, tanggal ang sakit.
tanggal ang sakit sa ulo. Di ba, ang ganda naman pakinggan? So, ang gagawin naman ng doktor, sige. Di ba? Kuha ko yan. Ang ganda kasi ng presentation. If you are an agent of change, tell Jesus, spread the word of God. Because Jesus is the answer for the world today. Above Him, there's no other. Why? Because Jesus is the way. Ha? Tanggal ang ulo. Sakit sa ulo. Pag nainom ito, doktor. So, our lips and our lives should preach the same message. Alam mo yung sinasabi mo, pamumuhay mo, dapat pareho ang mensahe. Kasi yung iba hanggang nguso lang. Iba ang dikta ng nguso, iba naman ang sabi ng puso. Dapat ang ating sinasabi at ang ating pamumuhay, iisa ang mensahe. Kung sinabi mo na si Kristo sa labi mo nagbabago, dapat buhay mo nagbabago. Amen. And that is the message. Because you are a catalyst of change. Na kahit saan ka pumunta, nababasa nila sa iyo na ikaw ay isang ahente na laging ang dala mo, the Word of God. Amen. Shall we all rise? At basahin po natin itong conclusion po natin ito. Kaya bang basahin? 1, 2, 3, go! Kung gusto mo ng pagbabago, balang araw, hindi mangyayari yun. Kung sasabihin mo, magbabago ako, wag mo na ngayon. Hindi mangyayari yun. At kung sasabihin mo, not now, maybe next time, it will never happen. Dami ko nang nakitang kabataan. Bakit ayaw nyo magpakasal? Kasi wala pa ho kaming pera. Eh, anong gagawin nyo? Mag-iipon. 10 taon na, wala pang naiipon. Because it will never happen. But if you want change today, kung gusto yung pagbabago, ngayon na. Tomorrow, it might never too late. Tomorrow, it might never too late. Kasi ang pagbabago, now. Ang pagbabago, today. There's a lot of tomorrow. There's plenty of yesterday, but there's only one today. Diba? Kaya today is the appointed time of God for us to make change, na magbago tayo. Kailangan mo si Jesus sa buhay para magbago. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, pwede po nating awitin yung bahagi o nung koro doon sa inawit kanina, sa pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, mayroong kaligtasan. Sabihin mo sa puso mo, I want you to concentrate on this message. Hindi ka lang pagagalingin sa karamdaman mo. Hindi pagagalingin ka ng Diyos. Body, soul, and spirit. Kasi kay Kristo may tagumpay. Kay Kristo may kaligtasan. Sa pangalan mo, pangalan mo may kaligtasan. Tell it with faith. May kagalingan sa pangalan mo, may katagumpayan sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sige, ulit-ulitin natin yan. Let us confess.
that through the name of the Lord Jesus Christ, there is salvation. In the name of the Lord Jesus Christ, there is healing. And in the name of the Lord Jesus Christ, there is victory. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo. Habang inaawit ng kantang ito, I want you to come front. Sige, dito lang tayo. And I will pray for you. Yung pagkakbang mo sa unahan, it is an act of faith na nagsasabi, alam ko, Panginoon, pagagalingin mo ang aking damdamin. Pagagalingin mo ang aking buhay. Sige, wag mahiya. Just come front. Bago ka man, ngayon ka lang dumating, matagal ka ng Kristiyano, come front and I just want to pray for you. Yes. Sa pangalan mo, Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng aming buhay. Mayroon sa amin po, Panginoon, nawalan ng mahal sa buhay. Mahirap ang pinagdadaanan. Ang iba walang katiyakan sa hinaharap. Ang iba, Panginoon, sa kasalukuyan ay may dinaramdam. Kailangan ka namin, Panginoon. Sa panahong tulad na ito. Kasi alam namin, ayon sa iyong mensahe, na ikaw, Jesus, hindi nang iiwan. Na sa iyo, Panginoon, may kaligtasan. Hindi mo lang ililigtas ang aming kaluluwa. Kaya mo ring iligtas ang araw-araw naming pangangailangan. Maaring ang iba, Panginoon, ay meron po, O Diyos, problema sa pamilya. Hindi magkasundo sa loob ng tahanan. May sigalot sa mga anak. Ang mag-asawa, may kanya-kanya po, Panginoon, sitwasyon na pinagdadaanan. At dahil doon, madalas ang bangayan. At minsan nauuwi, Panginoon, sa nagsasawa na sa isa't isa. But God, you are a God of restoration. You will even restore our faith. You can even restore the love that comes from you to be upon us. And that love, O Lord, would manifest into our homes. Maari dito, Panginoon, may mga kabataan na hindi alam kung makakatapos pa sa pag-aaral. May mga magulang, Panginoon, na hindi nila alam kung paano tustusan ang edukasyon ng kanilang anak. Sa iyo, Panginoon, may kaligtasan. Sa iyo may kagalingan. Maraming nag-aalala. Maraming nai-stress sa sitwasyon ng buhay. Ngunit sabi ng awitin, sa pangalan mo, may katagumpayan. Aming panghahawakan ito, Panginoon. Amin ito pinaniniwalaan at aming sinasampalatayanan na ikaw ang Diyos, na lahat ng aming po, Panginoon, kailangan ay concern po, Panginoon, kayo because you love us. Lord, sa bawat isang narito, idaloy mo sa bawat isa sa kanila ang isang buhay, Panginoon, nang hindi nauubusan. Ang isang pamumuhay, Panginoon, na hindi nagkukulang. Maaring sapat at higit pa sa kasapatan because you are our El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, the God who is more than enough, our Jehovah Rapha, our Jehovah Shammah, the God who protects, the God who heals,
our Jehovah Nissi, the God our banner, the God our victory, the God who has always the peace, Jehovah Shalom, our peace. Lord, I pray, let there be, O Lord, a bountiful blessing upon their tables. Sa kusina, mapupuno ng grasya. Sa tuwing uupo sila, Panginoon, sa pagkainan, they will enjoy the fruit of their labor because you provide everything. Turuan mo po, Panginoon, ang bansa sa amin. Maging tapat kahit sa kaliit-liitang sentimo dahil yun ang susi ng pagkakaroon, ang pagtatanim. At aani kami ng higit pa sa aming itinanim dahil yun ang prinsipyo ng buhay, Panginoon. Salamat, pagpalain mong bawat sa I rebuke the spirit of sickness, the spirit of disease. Lahat ng may karamdaman mula ulo hanggang talampakan, aking sinasaway kayo at sinasabing wala kayong karapatan na maghari sa katawan ng bawat isa sapagkat lahat ng yan ay pinananahanan ng Santong Espiritu. Dahil ang Panginoon, ang sanaming Panginoon, karamdaman wala kayong karapatan na manahan sa katawan. I pray and I declare that at this very moment, that every single cell of that vessel would become well in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Anumang uri ng karamdaman, may pangalan kayo. Walang ibinigay sa silong ng langit na sukat, ikaliligtas ng tao, maliban sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Rise up, get healed, and let your faith arise in Jesus' name. Thank you so much, O Lord, sa blessing mo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, makakabalik na po tayo.